siya. Kasi nakikita niya ako palagi sa court pag dumadaan na ako. So ayun, kinuha niya yung number ko sa best friend ko. Siya din. Kasi nanligaw na siya ng 2 days. Sinagot ko siya pang 3rd day. 2 days na siya nanligaw, yung pang 3rd day, naging gawin na. Ano kinakainis ang sa? Ang dami. Yung sobrang higpit niya lang yun, kinainisan. Ka nang umuwi mamaya. Ako, yung kinakainisan ko sa kanya, matigas yung ulo. Matigas yung ulo ko, pinagbabawalan. Siya. Siya, hindi Kasi pwedeng ako. hindi siya pwedeng mauna eh. Pero marami muna akong pasaan nun bago ako mag-sorry. Nasa process kami na gusto namin nun magka-baby, tapos nagkasakit ako. Naging risky, kaya pala hindi ako mabuntis. Medyo matagal yung naging acceptance bago kami nag-decide na ipagamot. Yun, yung pinagamot namin, ayun yung may tuturing namin na challenge na nalagpasan namin. Tapos lagi niya akong tinatanong, ma'am, na kung di ba kami magkaka-baby, wala yung babay siya. Ganun. Sabi ko naman na pinili ko siya nang wala siyang anak. Tuloy-tuloy lang ang relasyon namin kahit di kami magkaroon ng baby. Pero syempre, kahit sino naman gusto magka-baby. Lagi niya sinasabi sa akin na okay na kaming dalawa lang. Bonus na lang kapag nagka-baby ka. Mas maging strong, mas maging madiskarte pa para sa mga anak namin. Kasi gusto namin mabigyan sila ng maginhawang buhay. Gusto namin maibigay sa kanila yung mga hindi namin naranasan. Kaya talagang sobra kami nagsisipag na dalawa para mabigay sa kanila lahat. Yun na lang po. Yung pangarap namin, wala na po sa amin para sa mga anak na lang po namin. Thank you kasi hindi ko man palagi nasasabi, pero palagi akong nagte-thank you sa'yo sa lahat ng mga binibigay mo, kahit malaki o maliit na bagay. Hindi lahat ng padre de pamilya ganon ka-responsable, kaya parang may tuturing ko na sobrang swerte ko sa kanya. Kaya thank you, ganon pa din, thank you, I love you, mahal ka na. Swerte na rin ako kasi hindi naging mapili si Paula. Kasi hindi naman sa itsura, no? Lumakas. Siyempre pinili niya ako kahit yung magulang nga, kahit sino ang magulang yung titignan na yung future ng lalaki. Kunyari nakapagtapos, maganda yung trabaho. Hindi sila ganun. Kung ano na yung trabaho ko dati, parang tinanggap nila ako ng buo. Hindi ako magbabago sa kanila. Magiging mabait. Last year, parang sobrang iba yung naging sa amin hit ng 2024 kasi biglaan lahat, as in yun nga, parang doon namin na-realize na sobrang importante pala ng oras. Kailangan mas i-make sure mo na magagamit mo siya sa mga importanteng tao sa'yo kasi hindi mo alam kung kailan sila mawawala. Ganyan. Oras. Mahalaga siguro. Time is gold nga eh. Wala akong sinasayang na oras. Bali, nag-work po ako after work. Movie, yung rides. Talagang wala akong inaksayang oras para sa pamilya ko. Binibigay ko yung kung paano kumita ng pera. Wala na akong pakialam sa sabihin ng iba. Parang kita lang. Wala naman sila matutulong sa amin. Pumili kayo ng lalaking mamahalin kayo, pagsisilbihan kayo, hindi kayo sasaktan emotionally, physical. Kasi sobrang rare na lang sa panahon natin ngayon na makahanap ng ganong klaseng lalaki. Kilalanin mabuti kung sino yung pipiliin mo makatubang hagaw. Para na rin yun sa mga magiging anak nyo. Pumili ka ng tamang lalaki para maging tamang father din sa mga magiging kids nyo sa